So ready na ba kayo? Gaganon tayo guys ha. Yung kunyari magugulat tayo. sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo ha. Okay. In 1, 2, 3. Ayan! Grabe, ang taas niya oh. Kakalula. Ayan, ganyan siyang kataas. Hello Team Authentic all over the world! Dito na natin dito sa Chongqing, China! Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kay Bayak Look. Ito po yung ating promo code. At of course, pwede nyo pong bisitahin yung ating creator shop para magkaroon kayo ng additional pa na mga discounts. At kung hotels man po sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning, everyone! Maayong buntag! It's our day 2 of mainland China exploration. Akala mo naman. So, nandito pa rin tayo sa Chongqing. And, ito yung mga pupuntahan natin, guys. Ayan, pakita lang namin dyan. Oo nga pala ha, kaunting paalala. Unang-una nga pala, mas maganda pa rin pag pupunta kayo dito na naka-eSIM. Kasi kapag hindi kayo nag-eSIM, pagka bumili kayo rito ng local SIM card and then magkukonek lang kayo rito sa Wi-Fi, ang daming applications na hindi pwede such as Facebook, YouTube, Instagram. Oo. So kapag ka-eSIM, pwede, eSIM yung ginamit natin. And then pagdating naman sa pera, hindi pa kami nagwi-withdraw. As in, wala nga kaming cash eh. Ang ginamit lang namin kahapon, nung nag-Starbucks tayo, card lang. Kasi nga parang libre naman halos lahat. So baka mamaya tignan natin. And then, nga pala, sa sobrang pagod natin kahapon, hindi na namin naisama. Kagabi nakapag-room tour na tayo. Pero bago tayo mag-room tour, pakita muna namin sa inyo itong pinaka-hotel natin. Here's our hotel, Holiday Inn Express. Dumating kami dito, guys, Diyos mio. 10 PM na, as in pagod na kagabi. Ay, meron pala ritong supermarket. Maliit na supermarket. Tara, pasok na tayo. Para pakita namin sa inyo kahit papaano yung loob ng ating hotel. At least, ang sinabi naman, it's a 4-star hotel. So yung mga pag-isayan daw natin ngayon, sa tour natin ay 4-star hotels. Ito yung reception. And then, ito yung pinaka-lobby. Tapos meron ditong welcome drinks na kanya-kanyang kuha. Ayan. And then, nandito yung lift. Tapos nakita lang namin, meron din ditong gym. Yon ay kung may oras pa kayo para mag-gym, napaka-hectic ng schedule natin. Ito yata yung pinaka-hectic na schedule namin pagdating sa tour. Meron ditong gym. And then, may library dito. And ngayon naman guys, papakita namin sa inyo yung room natin and yung breakfast natin kanina. And here's our room. It's 7:10. Tara. Pasok agad tayo. Dito agad tayo sa toilet. Here's the toilet! In all fairness, maganda yung toilet and malaki. Nandito yung mirror. Tapos, meron din ditong mga toiletries. And then, ito yung kanilang shower.
Meron yung hot and cold. May provided din silang shampoo, conditioner, and then body wash. Tara, nabasa tayo. Another mirror for our OOTD. And then, itong nakaka-happy. Meron ditong plancha at may kabayo. Di ba? Talagang mapaplansya natin pang OOTD natin. Ang problema, wala kami pang OOTD. Same. And then, meron silang free 2 bottled waters. May initan ng tubig. Meron ditong malaking desk. May malaking TV. And then, may safety deposit box. Yung view, wala pa tayong makikita kasi gabi na, guys. And then, 2 single beds yung napunta sa atin. Pero yung pagiging single bed niya, medyo malaki siya. Hindi siya yung ordinary na single bed. And then, meron ditong couch. And then, may mini desk. So, to be honest, maganda yung room. And then, maluwag, malinis, mabango. Nandito na tayo sa restaurant. And, pakita namin sa inyo yung breakfast. Ay, in all fur. Ang ganda rin ng resto. Pakita namin sa inyo ng very light ang food. Meron dito mga juices. Coffee, of course. May breads. And then, ito yung pinaka-main course. Rice. And then, ano to? Bola-bola. Vegetables. Yan, another gulay, sausage, may eggs here, may mga pa-dumplings. Pwedeng humingi ng noodles. And then, nandito yung kanilang salad and fruits. And congee. Ngayon naman, hintayin na lang natin yung mga kasamahan natin. Actually kasi, dapat ang call time 8 a.m. Kaya lang talaga lahat nakiusap talagang muna na wag naman 8 a.m. kasi napagod na pagod. So, nausad siya ng 8:30. And then, ang magiging biyahe daw natin from here sa una natin destination, mga 50 minutes. So, doon na lang tayo magkita-kita. And we are now here at our first stop for today. Chongqing Zoo. So, ang ganap dito, yung mga pandas. Bibisitahin natin yung mga pandas. Which is isa din yun sa mga kilala kapag ka nandito kayo sa Chongqing. Makikita nyo everywhere. Laging merong pandas. Ayun, katulad nito. Kahit sa mga merchandise, karamihan pandas. And then yung mga designs nila, kahit sa mga walls, puro pandas. Daming tao. Today is Sunday. So kaya expect na daw namin na ganitong karami talaga yung tao. Grabe yung pila, oh. Grabe yung daming tao. Tapos, ang nangyari, kapag ka pala mga group tour, iba yung line. Ayun, iba yung line natin sa kanila. Dito tayo sa express. Oo, pasok tayo kaagad. Grabe. Let's go. Let's meet the pandas of Chongqing, China. Grabe. Ito yung panda. Pero ang hirap niya makita kasi ang dami talagang tao. Tapos may mga payong pa kasi sobrang init. So good luck sa atin kung makikita natin siya.
Tingnan natin. Ayun na yung kaibahan. Nandito, sa zoo dito sa China, hindi siya masyadong organized. Walang pila-pilang nagaganap. Ayun, meron doon panda. Nakahiga. Parang concert yung pinapanood natin. Oo. Sold out concert yung pinapanood natin. Nasaan na? Actually, meron kaming nakikita isa lang. Tapos sa sobrang dami kasi ng tao, talagang hirap niyang makita. So here's the situation. Pandas yun nandito sa side na to. And then, pandas din dito. Pero grabe, sobrang daming tao. Swerte kapag nasilayan mo ang pandas. Wala tayong makita, grabe. Ayan guys, naka-zoom lang tayo. Ayun yung pandas. Alam niyo naman yung pandas, di ba? Tatamad-tamad. Hindi masyadong kumikilos. So ayun lang yung nakikita natin. Oh, guys, binigyan tayo na naman ng free time. Anong oras? 10:10 daw guys yung meeting ulit dito. 9:51 na. So meron tayong 19 minutes. 19 minutes. Okay, Tapos ngayon, so nga kapag iniikot natin, di ba talagang half day? Sa dami talagang ganap sa zoo. Pero ayun nga, ganyan talaga. So at least nga, talagang pinapakita namin sa inyo yung real situation para lang din, alam niyo kasi kapag nag-package kayo talaga, wala kayong choice. Kailangan nyo sumunod talaga sa oras. Since halos naka face-to-face na naman na natin ang mga panda sa Taiwan, sa Hong Kong at saka sa Japan, carry na tayo. Doon kasi mas organized eh. Parang meron talagang viewpoint, ganyan. Or viewing platform. Hindi daw alam kung ano tawag doon. So hanap na lang tayo ng iba pa natin makikita. Kasi sobrang dami ng tao. And less than 15 minutes na lang yung natitira sa atin. Ano naman to? Ay, pandas pa din. Pandas din. Actually, ano siya? Oo. Minsan din daw kasi hindi na lumalabas yung pandas dahil sa sobrang init ng weather. Kaya ito yung inuna natin today. Para 9 a.m. pa lang daw. Nandito na tayo. Kasi kapag katanghali or hapon, halos hindi na daw lumalabas yung mga pandas. Wale. Para tayong nasa park. Ganon siya. Hindi mo mafe-feel na para kang nasa zoo. Sobrang dami ng tao. And then, meron ditong area na para na siya naging theme park. Ay, may mga rides. Dito din. Kaya pang buong family talaga. Pero ayun nga, siguro. Just in case na magdi-DIY kayo, avoid weekends. Kasi apakaraming tao. Ay, ang taray dito, oh. Bes, may pa-bamboo. Oh, meron din naman palang area na for chill lang. Actually, mga seniors, halos hindi na sila tumatagal. Nung nakaupo na lang sila. At tapos paypay ng paypay. Mainit kasi talaga. Grabe ha. At 9 a.m. yan. So tayo, hindi na rin tayo masyadong lalayo. Dito lang tayo. Kasi yung pinakamahirap, yung magmamadali kang bumalik. Kasi, oo. Hindi maglakad tayo na maglakad pa palayo. Tapos yung oras natin, di ba? Yung pabalik talaga yung mahirap eh. Eh tayo pa naman pag naglakad talaga tayo, lakad lang tayo ng lakad. Kaya nandito na kaagad tayo. Kasi 5 minutes na lang yung natitira. So, meron kayong mga kasamang seniors. At ayaw na mag-ikot. Pwede na sila ditong tumambay kasi meron naman ditong mga kainan. Ayan. Nandito lang yan sa pinaka-entrance malapit. And then dito lang sila maghihintay. Parang ngayon sa amin, dito ang ano namin, meet up place uli namin. Oh. Ayan ang mga kaganapan. Ito na yata yung pinakamagulong zoo. At pinakamaraming taong zoo na napuntahan natin.
And surprise! Nandito na tayo sa Yangtze River Cable Car. So magki-cable car tayo. Yung cable car dito para siyang ropeway sa Japan. And then, dati daw, ang gumagamit lang nun, yung mga locals na nagtatrabaho, ganyan. Pero dahil daw sa TikTok, meron daw nag-TikTok, so sumikat daw siya. Naging tourist spot na. So guys, ito, hindi to kasama doon sa tour. Magiging optional siya. So ito nga yung sinasabi namin sa inyo, parang may in-offer kasi na $150, ganyan. So kaming ginawa namin, kasi kung makikita nyo doon sa Kuluk, ganyan, meron naman kasing ticket papunta dito. I mean, pagsakay dito sa cable car na 240 pesos lang ata something. So ang ginawa namin, tinanong namin yung tour guide namin kung pwede bang kami na lang yung bibili ng ticket. Kasi kapag tayo na lang yung bibili, mas makakamura tayo. Imagine 240 pesos lang. And then pumayag naman siya. So ayan, so just in case lang kapag hindi nyo siya isasama sa tour nyo, kausapin nyo lang yung tour guide ninyo, sabihin nyo lang na kayo yung bibili ng ticket or meron kayong nakita online na ticket na mas mura para payagan nila kayo. For sure papayag, maniwala kayo sa amin. Tsaka kasi ang mangyayari naman kasi guys, kung hindi siya pumayag, mag-aantay din kayo sa baba. So ang mangyayari, para sabay-sabay kayo matapos, isama na kayo. O kasi ang mangyayari kapag hindi nyo ito inabil, maghintay kayo sa bus. And then pag inabil nyo naman siya, $150. Laki, diba? Sobrang laki ng difference. Pero yun naman, meron naman siya mga iba pang pupuntahan. Pero yung mga ibang pupuntahan kasi doon, ang totoo, hindi ganun yung price niya. Pero syempre, kasi business to eh. So, ganun talaga. Alam nyo naman tayo, makompute tayo. So, kasabi ko nga sa inyo, hindi uubra sa atin yung ganun. Kaya, nasakay na tayo ng ropeway or ng cable car. And then, madadaanan na natin yung Yangtze River. Tama ba yung pronunciation natin? Yangtze River, yun daw yung pinakamalaking river dito sa China. Guys, after 40 minutes ng paghihintay, pasakay na rin tayo. Pero pakita ko lang sa inyo guys, kung gaano sila kapuno. Ganyang karami talaga yung sakay niya. Actually, 50 daw. Yung kasha. Grabe, no? Ito na yung pinakamarami. Nasakay na cable car ever. So yun siya. Naghintay kami ng mga 45 minutes. This is it. Ito na yung hinintay natin ng 45 minutes. Naghintay tayo ng 45 minutes for a 4-minute ride natin dito. Yung experience. Na timing kasi ngayon talaga na Sunday naman. Sobrang dami kasi talagang tao. So usually nga daw 2 hours minsan. So mas worth pa to tayo. 45 minutes lang tayo naghintay. Guys, ganito kami kapuno. Suffocated daw. Oo, grabe kasi sobrang dami kasi. Diba? Kasi salita pa rin yung tour guide natin. Ay! Ito na. We will cross the Yangtze River. So imagine, dati talagang public transportation lang to. And now ngayon, naging tourist spot na din. And kasha talaga, 50. And then dito rin ata yung mga tawag dito, river cruise. Tapos na yung 4 minutes natin. So ito yung 240 pesos sa Klook. Or dito, kahit dito kayo mag-book, save lang din yung price. Ito yung hinintay natin ng 45 minutes. So ngayon lahat, gutom na. Ang next na natin, magla-lunch na ulit tayo. Yan na. Sugod mga kapatid. Grabe. And actually, mainit siya.
Ayun lang. Basta ganun nga. Sinasabi namin sa inyo pati yung weather. Para just in case, prepared kayo. Kasi yun yung magiging kalaban nyo talaga, yung init. Actually guys, dun sa cable car na yun, ang magiging view nyo na talaga yung Yangtze River. Yes, and the rest, parang okay lang naman. Ordinary na rin naman. And then, makikita nyo talaga yung puro residential houses at buildings. Tara na! And, nandito na tayo sa favorite part naming lahat. Ang lunch. Ang lunch, ang pagkain. Kasi grabe, masasarap talaga ng pagkain at marami. Hindi tipid. Ito daw, lugar na to, shopping street na din daw. Kaya, pagkatapos daw kumain, kasama yun sa mga pupuntahan natin. Ano besh? Tom, go. Actually, nakakagutom na siya. Ay, ito yung mga hinahanap namin. Yung mga local restaurants. Ayan kung saan kumakain yung mga locals. Basta, mabigyan lang tayo ng pagkakataon talaga. Na magkaroon ng sarili nating oras. Mag-food trip tayo, punta tayo sa mga local restaurants. Ayan o, yung ganito. Ang saya naman dito sa area na to. Ito yung area na to kasi nga syempre para siyang shopping district ganyan. Yung mga kumakain, ano na rin sila, halo. Pati yung mga employees. Siguro dito sa side natin yung mga employees yung kumakain. Kasi medyo ano pa yung ano niya dating niya medyo karinderya style. Let's see kung saan tayo at kung ano naman ang pagkain natin for today's lunch. Yung mga traditional Chinese na restaurants, usually talaga paikot talaga yung mesa nila. Ito kagad yung food natin. Pakita namin sa inyo yung food. Oh. Diba? Ang dami nating food. And of course, meron pa rin dyang soft drinks. Ay, may lugaw. This lugaw ba ito? And then ito may mga spam. And then ito guys, pork to. Tapos ito, fish. And then meron dong pansit. Ano ba, happy ka ba? Oo, ang happy. At saka maganda nga, iba yung food natin. Iba naman, oo. So ayan, so ano pa nga bang gagawin? Kain muna tayo. Atak na! Yes! After nating mabusog, this is it. Magpapainit na ulit tayo. Ay, very Vietnamese vibe to. Ayan. Lakad na daw tayo dun sa shopping street. Actually, part na rin daw ito yon. Pero meron daw tayong pupuntahan. Si Fiona na ang bahala sa atin. Ang ganda rito, lalo na siguro kapag kahapon. Ang sarap pa naman dito mamasyal guys, kasi kahit alas 8, maaraw pa. Oo, maliwanag pa din. Oo, kaya ang sarap niya din talagang mamasyal. Ito, apaka-modern. And then guys, alam nyo, pakiramdam namin, okay lang siya i-DIY kasi lahat ng pinuntahan namin, meron siyang sariling mga train stations. And then, ang ganda rin ng mga train systems nila dito sa China. Actually, kahit nga yung tour guide namin, sinabi niya, hanggang kaduluduluhan daw, kahit daw probinsya, meron na daw ngayong high-speed train. Unlike nung 20 years ago daw, as in wala pa talaga. And then, ang maganda sa ngayon guys hindi pa kami napupunta doon sa kailangan mong bumili na kung ano-ano. Walang ganun, hindi kami pinipilit ng tour guide namin. Medyo sa tour lang, yung for example yung 150, ngayon, sabi niya, ano daw, yung meron na daw, ano tawag doon, yung hot pot.
Tapos yung kanina nga na ropeway, $50 na lang daw, ganyan. Pero kahapon, 100 yun. Yung 150 kasi, apat kasi yung pupuntahan noon. Tapos, yung dalawa, kapag dalawa lang doon i-avail, $100. Ngayon, $50 na lang. Ganun siya. So, sa ganun lang. Pero yung pipilitin kanyang bumili ng kung ano-ano, Hindi naman walang ganun. So guys, nandito na tayo ngayon sa Jifang Bay Pedestrian Street. Yan, Lagay yan, lang namin dito kasi baka magkamali kami ng basa. Yes, and then binigyan tayo ng 1 hour para mag-explore. So ito kasi, shopping area na talaga siya. Actually, yung tawag nga nila dito, Time Street, parang ganyan. And then, meron ditong monument na very, sa kanila, significant for them. Pakita namin sa inyo. Nandito tayo sa harap ng Liberation Monument. Ito, very significant sa kanila. Kasi, ginawa daw to para sa alaala ng mga nakipaglaban sa war sa mga Japanese. Ayan, and then, puro na to shopping stall. Halo. Merong mga luxurious and then, sabi ni Fiona, meron din daw ditong mga pasok sa budget. Ayan, Cartier, Rolex, di ba? Ang taray. Ang hanapin natin yung mga pasok sa budget. Pag dumiretso daw tayo dito, mas mura daw. Very wrong. Mukhang mag-U-turn kami. Sabi dito daw yung mga mura. Ang sumasalubong sa amin, Prada. Hanapin natin. Ito yung Prada. Saan ba dito yung mga murang sinasabi? Ito, ang sarap dito mag-chill lang. Pero ito yung nakakaloke. Nakita kami rito ng Yoshinoya. Yoshinoya pa rin. Yan. Lalo na siguro nga mamaya kapag kagabi, maganda talaga yung mga ilaw dito. So hindi namin masabing hapon guys, kasi nga dito, alas 7, maaraw pa. So for sure, mas maganda talaga ito yung gabing-gabi talaga. Meron pa tayong mga 40 minutes. Punta tayo dito, baka dito sa Metropolitan Oriental Plaza. Ay! Ang ganda rin dito. Sorry naman, nagugulat pa. Kasi grabe. Iba pa naman daw dito talaga sa Chongqing. Kapag gumabi, yung mga pailaw daw talaga rito iba. Yun nga, tapos meron pa nga ritong drone show, parang ganyan. Tapos sa mga susunod na araw, sisiguraduhin nating manonood tayo. And this is it. From doon sa pinuntahan natin shopping street, going dito sa napaka sikat na building na ang tawag na pala ngayon ay 22nd floor. Grabe. Lalakad kayo ng mga kulang-kulang 20 to 25 minutes. And then, ang daming hagdan. Karamihan pa naman sa mga kasama namin, guys, mga lagpas kalahati, seniors. Kaya yun na yung medyo mas magiging challenge. Everybody, come on! Tara na. Let's go. Tignan natin kung nasaan na yung... Oh, yeah. This is... Hello, Fiona. Yes. This is 22nd floor. Ayan, nakalagay. 22nd floor. This is it. Na guys! Handa na ba kayo yung gumaganong kami? Tapos biglang iikot ng ganyan yung camera. Ganon? Gusto niyo ba yung ganon? Ito na. Nandito tayo sa 22nd floor. And then, makikita nyo na 22nd floor, pero nilakad lang namin siya na parang ground floor. So yun pala, ang katumbas niya, 22nd, Diyos ko, no explanation needed. For sure, ang dami nyo nang nakita na ganitong video. So guys, eto na yung isa sa mga nasa bucket list natin kung bakit din tayo sumama sa tour na to. Eto nga yung famous na akala mo nasa ground floor ka, pero ang reality nasa 22nd floor na ka. tayo. So ready na ba kayo? Gaganon tayo guys ha. Yung kunyari magugulat tayo. sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo ha. Okay. In 1, 2, 3. Ayan!
Grabe, ang taas niya, oh. Kakalula. Ayan, ganyan siyang kataas. Eto siya mismo. And, God is good. Nakikita at nawi-witness na natin siya. Gusto niyo yun? Yung may pag-ganon na tayo. May pagulat Oo, ako. may pagulat tayo. So, yeah. So, pagka nandito kayo, totoo din naman, ma-amaze talaga kayo. And then, yun nga, ang kaibahan ngayon kasi, naipakita namin sa inyo kahit papaano yung journey. Hindi nga namin masyadong naipakita. Kasi talagang grabe yung lakad from doon sa shopping street papunta dito. Pero kung i-DIY to, pakiramdam namin merong malapit na station na pagbaba nyo, siguro mga konting walk na lang. And then, ito yung reality. Pagka nakita nyo siya dito mismo, ito na yun. Yung special sa kanya, kasi pagka galing ka doon sa pinaka main road, yun nga, akala mo first floor siya. Pero magugulat ka pag tingin mo, OMG, nasa 22nd floor nga tayo. And now, bababa daw tayo, meron daw tayo ritong 5 minutes. Diba? Yung mga pangarap naming makita, 10 minutes lang kahapon. Tapos dito ngayon, 5 minutes lang. And now, nandito na tayo sa ground floor. Ito na yung totoong first floor pala. Ayan. And then dito, napansin namin walang ground floor. Ang nakalagay -1 sa elevator. And then dito tayo nang galing. Dito sa taas na to. Ayan. Dito tayo nag-lift. Kumbaga ito yung next building. Oh. Na-experience na natin ang iconic 22nd floor. Na ang tagal pinangarap ni Enzo. Tapos ilang minutes? 5 minutes. So nauna na guys, yung next itinerary natin ay papunta naman tayo sa Hongya Cave. Yes. So ngayon, kung tutusin, parang ang napuntahan lang natin 4, no? So yun siya. Yes, kasi siya, siksik in a way, na kailangan nyo kasi minsan maghintayan, ganyan. And then, pero ang haba din ng oras nung mga, for example, biyahe. Tapos may haba din ng oras yung kahit papaano yung kain. And then yung lakad, ito talaga yung pinakamahabang lakad. May CR break palagi. May CR break. So yun, so kaya siya ganun. Pero kung tutusin yung itinerary natin, kaunti lang naman. Katulad kahapon, 2 lang kung tutusin. Ngayon naman, 4. Hongya Cave na tayo, guys. And then sabi, walk again. Buti na lang kahit pa paano yung mga kasama namin mga seniors, malalakas pa. Mga active. Kasi kung hindi, mahirap tong lakarin lalo na sobrang init. Ito yung araw na puro walkathon tayo. So kumbaga dito sa areang to, ang napuntahan ka agad natin, 3. Diba? Ang medyo nalayo lang dito, yung cable car. And then after nito, tapos na yung ating tour. May mga paninda. Actually, dami. Ito, watermelon. Hello. Ito pa. Sarap na mag-food trip, no? Oh my gosh, yung bridge daw, doon daw yung Hongya Cave. Medyo malayo-layo to, ha? Ilang minutes walk din to. Actually, ibang senior din, nahihirapan na silang makasunod. Humihinto-hinto na sila. Ay, may stinky tofu nga din dito. Kanina hindi namin sa inyo pinakita. Ngayon pakita namin sa inyo yung naging journey natin. Para lang magkaroon ka ng idea. Ayan ang lamig nung sumisingaw na hangin dito. Grabe. Ayan, kapag July kayo pumunta, ito yung ma-experience ninyo. Today is July 6. Grabe. Kapag kami kasama kayong seniors at saka mga bata, medyo may hirapan, lalo na itong itinerary natin today.
Kasi puro lakad talaga siya. I guess this is it. Nandito na tayo sa Hongya Cave. Another side. But this is the Hongya Cave. Yeah, okay. This is the Hongya Cave. Pero pupunta daw tayo sa kabilang side. Dito. Aakyat pa dito. Para mas makita daw natin. May commotion na. Nagtatalo-talo na kami kung tatawid ba kami o hindi. Ano, tatawid pa ba tayo, mga kapatid? Tatawid pa ba tayo? Mag-j-walking na lang daw kami, charot. Oo, kasi grabe talaga, puro lakad kami today. And then, sabi nga namin sa inyo, sobrang init pa. Tapos karamihan sa kasama natin, mga seniors na tayo. Yung bus daw nasa kabila. And then ito pa, itong tawag dito, pangalan? Hongya Cave. Yung Hongya Cave, akala namin as in cave. Sabi ni Fiona pagdating dito, hindi siya literal na cave Kasi ito na yung cave. Kasi halos lahat kami guys, naghahanap, asan yung cave dito? Kasi, nag-ano yung mga kasama namin. Misleading! Nakakatuwa. Pero maganda naman yung design niya. Pero syempre hinahanap namin yung mismong cave. Tara na, ayun na. Tatawid pa ba kayo? Tawid pa po. Kaya pa. No, kung hindi may iwan tayo. Kakayanin. Ayan tatawid na ulit tayo. Ayan, ang dami na. Yung mga seniors kasi nahirapan na rin silang umakyat. Tara na. Ganyan talaga. Actually, pag akyat nyo rito, totoo naman, maganda naman siya. Ayan. And then, pwede kayo umakyat mismo doon sa taas. Kaya lang syempre hindi na nila kakayanin. Naku, ito yung mga seniors natin kasama. Ayan. Medyo struggle lang sa kanila. So tara na. Let's go. And then kung matatandaan nyo guys, etong red na bridge na to, lagi nyo itong makikita. Kasi yung mga pinupuntahan natin, nakapaligid lang pala sa kanya. Ay, dito rin, Iconic din yung view dito. Diba? Woo! The iconic view! Ganda. Ito kasama natin to guys. Senior na din siya. Hirap na din. Nakakaawa din sila. Kasi naging tour natin today, puro lakad. Pero itong view na to, iconic! Yung hinahanap namin yung cave, wala naman palang cave. Misleading daw, sabi nga. Ayan na pala yun, hindi daw siya literally cave. Ayan na. Hintayin na natin yung bus. And then, tapos na yung ating tour. Actually, itong side na to para siyang Victoria Harbor. Para siyang ganun. So, and then after nito, ito na yung optional. Pwede kayong mamayang mag-dinner doon sa hot pot. Yun doon yung largest hot pot here in China. And then pwede naman tayong bumalik na doon sa ating accommodation. So yun na yung naisip namin. Kasi today is Sunday. Parang ngayon yung last day nung drone na show. Kasi weekends nga lang siya. Saturday, Sunday nga lang actually. So mas pinili na namin yun manood ng drone show kesa sumama pa doon sa restaurant. For hot pot. Yes! Ito yung Victoria Harbor vibe. Tapos may nagko-cruise pa. Ba? And surprise! We are back at our accommodation. So yeah. So itong araw na to, itong second day natin, ang naging highlight niya lang naman talaga for us, una yung cable car, pangalawa yun yung sa building. So yung 22nd floor. Yes, yung cable car, kailangan namin pakaalis sa inyo kasi ang dami nyo na nakita sinakyan natin cable car. So for us, okay lang naman. Ang mangyayari lang kasi tatawarin nyo lang yung river. Kasi guys, di ba nga yung cable car na kasi yun guys, ano talaga siya, ginagamit siya for transportation ng mga locals before. Since dumadami yung tourist, ginawa na siyang tourist spot.
And kung tutuusin guys 4 minutes ride lang siya. Tapos yung waiting time. 40 minutes, pero sabi niyo nung tour guide natin, swerte daw tayo, pero usually daw taga 2 hours yung waiting time. So, ganun kahaba yung hintayin nyo for that experience. And then, yung doon naman sa building, yes, we have to understand kasi na ito kasing Chongqing, or ano nga pronunciation nila? Chongqing. Chongqing, ayan, something like that. So, ito kasi para siyang Baguio. So, yung 22nd floor kasi, na-tsempo kasi na nasa, kumbaga, nasa Taas ng bundok. bundok. And then, yung first floor, hinukay pababa. Pero ang nakaka-amaze kasi doon kung paano siya ginawa. Pero yun na nga lang, as in 5 minutes lang talaga kami doon inalaw para lang talaga mag-picture. Na gano'n lang kami. Tapos Yun na. tapos na, baba na kaagad. Pero ito na nga yun. Maliwaliwanag pa. Meron tayong free time. Every time tayo makakapaggala tayo. At syempre, Oo. i-vlog natin yun. Ibablog na namin, isi-separate na namin para alam nyo, yung DIY pwede rin pala. And then papakita namin sa inyo yung Chongqing ng gabi. Kasi dito daw talaga kapag kagabi, nagbabago daw talaga yung itsura nitong city. And then may drone shots. Drone shots na naman. May drone shows! Tayo na mapapanood na kasama sa Guinness Book World of Records. O, diba? Exciting! Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating China Travel Vlogs. Bye, everyone. Mwah.